So today, dahil start na nga ng mahabang Yasumi dito sa Japan, ipapasyal namin yung mga bata. At syempre, para makapag-relax na rin at makita din naman yung ibang part ng Japan. Actually, matagal ko na talaga itong gustong gawin. Pero sabi ng asawa ko, antayin na lang daw muna namin na dumating yung mga bata dito sa Japan bago namin gawin to. Kaya finally, dahil nandito na sila, magagawa na namin yung mga gusto naming gawin or makakapunta na kami sa gusto naming puntahan dahil kasama na namin yung mga bata. And first stopover pala namin to sa isa sa mga toilet dito sa Expressway. Alam nyo ba, pag pumapasok talaga ako dito sa mga public toilet sa Japan, hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi sa amin dati ng isang Japanese na bakit daw pag dyan sa Pilipinas, pag nagpupunta ka ng CR, kailangan mo magbitbit ng sarili mong tissue. Well, hindi mo naman talaga siya masisisi kung yun yung napansin niya kasi dito naman talaga sa Japan, kahit saang toilet ka magpunta, merong nakalagay na tissue. Kaya hindi ka na mamumroblema kung ano ipapahid mo dyan. At ako pala yung nagdadrive ng mga oras na yan, kaya medyo mabagal yung takbo namin. Galing pa kasi sa work yung asawa ko, kaya later na lang daw siya magdadrive. Rest daw muna siya ng konti. Alam niyo bang napaka-safe talaga mag-drive dito sa Japan kasi yung mga driver, mga disiplinado talaga sila. Meron din namang pasaway pero minsan ka lang talaga makaka-encounter ng mga ganon. And after almost 4 hours na pagda-drive, nakarating na nga kami dito sa aming first destination. Dito sa may Lake Motoso. Motoso, basta ganon. Yung nakikita nyo sa likod ng 1,000 yen na pera. At dahil tanghali na nga kami nakarating, hindi na namin naabutan si Mount Fuji. Dapat daw mga 10 a.m. nandun ka na kasi yun daw yung mga oras talaga na nagpapakita si Mount Fuji. At saka nung time na to kasi merong paparating na bagyo kaya medyo maulap. At maganda mag-camping dun kasi yung pagkagising mo sa umaga, yung una mong makikita, yung Mount Fuji, 'di ba? Ang ganda nun. Pero parang ayaw pa nga ng asawa ko kasi medyo maliit pa daw si Pia. Sa bagay, may point din naman siya. Medyo madami pa kasi kami mga gamit na bitbit pag lumalabas kami. Dumidede pa kasi ngayon si Pia kaya medyo marami pa kaming bitbit pag nag-o-overnight kami. Katulad ng gatas niya, yung tubig na hinahalo sa gatas niya, at saka yung mga panlinis sa dede niya. O, diba? O, kaya next time na lang. And by this time pala, nag-switch na kami ng asawa ko. Siya na naman nag-drive kasi medyo napagod ang lola nyo. Zigzag road pala, papunta dun sa may lake, kaya medyo nahilo-hilo ang lola nyo. Tsaka weakness ko talaga yung pagda-drive. Ayaw ko mag-drive sa mga lugar na first time kong pupuntahan kasi hindi ko alam kung saan ako liliko kahit na may Google Maps pa yan. Kaya minsan nagagalit sa akin yung asawa ko. Dapat daw matuto na ako. Pag naglo-long drive kasi kami, siya na yung nabi, siya pa yung driver. And by the way, papunta pala kami nito sa aming next destination. Nandito kami ngayon sa lugar ni Junella in Japan sa may Kanagawa, Ken. Nag-attempt nga ako na i-message siya pero hindi ko na sinend. Kasi sigurado naman ako na hindi niya yun mababasa. Sa sobrang dami ba naman ng fans niya, ewan ko lang kung mapansin niya pa yung message ko. Well, ang ipinunta naman talaga namin dito ay yung sa anime na Slam Dunk, kung familiar kayo doon. Gustong gusto kasi yun daw ng asawa ko dati, kaya gusto niyang puntahan. In-expect ko na talaga na maraming tao, pero hindi ko in-expect na karamihan pala is mga Chinese yung nagpupunta dito. Hindi ko din alam kung bakit. At alam nyo ba, pag ganitong train yung dumadaan, walang masyadong nagpapapicture. Kasi nga siguro hindi siya sikat. Pero pag ganitong train naman, naku, wala ka na talagang mapwestuhan. Yung asawa ko nga, nahihiya pa daw siya magpa-picture. Pero sabi ko, nako, wag ka na mahiya kasi yan yung pinunta natin dito para makapagpa-picture lang dyan. Buti na nga lang at nakinig sa akin. And ngayon, papunta naman kami sa aming next destination. Pupunta naman kami ngayon sa bahay ng kapatid ko. Doon sa may Saitama, Ken. Kung nanonood kayo ng dati kong videos, alam nyo na yun. Actually, yung original plan talaga is sila yung pupunta dito sa amin sa Aichiken. Pero dahil nag-iba yung mga schedule nila ng Yasumi, kaya hindi na natuloy. Medyo malapit lang din naman to sa Kanagawa, Ken, kaya dumiretso na kami dito. And fast forward, umaga na pala to, aalis na kami papuntang Tokyo. Thank you for watching. Please follow my page for more. Bye!